Ang Emergency Relief Coordinator na si Martin Griffiths, ay natapos na ang kanyang 2 araw na pagbisita sa Israel at sa sinasakop na Palestinian territory, na sinasabing ngayon ay nakita niya, sa Israel, ang isang bansang nabigla pagkatapos ng brutal at graphic na pagpatay sa humigit kumulang 1,400 katao. Samantala, sa Gaza, aniya, ang mga babae, bata at lalaki ay nagugutom, na trauma at binobomba hanggang sa mamatay. Damang-dama ang kanilang kawalan ng pag-asa. Muli namang pinagtibay ni G. Griffiths na kailangan natin ang mga bihag na palayain kaagad at walang kondisyon. Kailangan nating maibigay ang mga mahahalagang bagay para mabuhay, partikular ang tubig, pagkain, gamot at panggatong ng ligtas, kaagad at sa sukat, at kailangan natin ang mga naglalabanang partido na sumang-ayon na huminto sa labanan. Sa madaling salita, aniya, kailangan nating igalang ng mga partido ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng internasyonal na makataong batas, kabilang ang patuloy na pangangalaga sa pagsasagawa ng mga operasyong militar upang maligtas ang mga sibilyan at mga bagay na sibilyan. Sinabi ni G. Griffiths na ang mga ulat na maraming sibilyan ang napatay kasunod ng mga kamakailang pag-atake sa Jabalia Refugee Camp ay ang pinakabagong kalupitan na nangyari sa mga tao ng Gaza. Ang UN Relief and Works Agency, UNRWA, Commissioner General, Philippe Lazzarini, ay bumisita sa Gaza ngayon, kung saan nakipagpulong siya sa mga komunidad ng Palestinian at mga kasamahan sa UNRWA na patuloy na naglilingkod sa mga taong nangangailangan. Siya ang pinaka-nakatataas na opisyal na pinayagan sa Gaza mula nang magsimula ang digmaan. Sinabi ni G. Lazzarini na naroon siya upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga sa mga kawani ng UNRWA sa Gaza, at idinagdag na nawalan tayo ng 70 kawani ng UNRWA sa ngayon sa labanan. Sinabi niya na sinabi sa kanya ng staff na kailangan ng gasolina para sa Gaza at, higit kailanman, kailangan ng isang humanitarian pause. Ang Resident at Humanitarian Coordinator sa Occupied Palestinian Territory, si Lynn Hastings, ay tinanggap ngayon ang pagbubukas ng Rafah Crossing upang payagan ang paglabas ng mga nasugatan at iba pa, gayon din ang pag-ikot ng mga kawani ng UN. Muling pinagtibay ni Ms. Hastings ang matatag na pangako ng UN na maghatid ng mahahalagang tulong na makatao sa Gaza. Iniulat ng OCHA na kahapon, 59 na truck na may dalang tubig, pagkain at mga gamot ang pumasok sa Gaza sa pamamagitan ng tawiran ng Rafah. Ito ang pinakamalaking convoy mula nang ipagpatuloy ang paghahatid ng tulong noong ika-21 ng Oktubre, na nagdala sa kabuuang bilang ng mga truck na pumasok sa higit sa 200. Gayunpaman, ang pagpasok ng gasolina, na lubhang kailangan upang mapatakbo ang mga kagamitan na naging iligtas buhay, ay nananatiling ipinagbabawal. Samantala, ang pagtulong sa tinatayang 300,000 internally displaced na mga tao sa mga shelter at ospital sa Gaza City at Northern Gaza ay lalong nagiging hamon dahil sa mga labanan at ang kaugnay na kawalan ng kakayahan ng mga humanitarian worker na ma-access ang mga taong ito. Tinatansya ng OCHA ang pinagsama-samang bilang ng mga internally displaced na tao mula nang magsimula ang mga labanan sa Gaza sa higit sa 1.4 milyon, kabilang ang halos 689,000 katao na nananatili sa 150 na pasilidad ng UNRWA. Sa West Bank, iniulat ng OCHA na sa 15 herdong community, hindi bababa sa 78 na kabahayan na binubuo ng 828 katao ang nawala ng tirahan sa gitna ng karahasan ng mga settler o tumaas na paghihigpit sa paggalaw mula noong ika-7 ng Oktubre. Tinatansya namin na halos 2,000 Palestinians ang nawalan ng tirahan sa gitna ng karahasan ng mga settler sa West Bank hanggang sa taong ito.